It's another day na naman, guys. After na pinarealize ni God sa akin, una nangusap siya sa akin is dun sa Genesis chapter 22 verse 12 hanggang 17. Siguro nung panahon na sabi ni God kay Abraham, i-offer mo nga sa akin si Isaac. So, nung nalaman niya ni Abraham, siguro grabe yung ano niya, yung lungkot niya kasi at a very old age, nagkaanak sila. Talagang desire nila yun na magkaanak. Kasi nga, ni Sarah para lang magkaanak sila, isinayaan niya si Abraham na magkaanak na lang sa kanilang servant na si Hagar. Ngayon, hihingi ni God bilang sacrifice. Siguro talagang umiyak siya nung hawak-hawak niya yung kutsilyo. So, mas lalo siguro humagulhol siya nung paglingon niya, doon kanya yung ram na nakaipit lang sa tanim-tanim doon sa gilid. Talagang nagpo-provide si God. So, uunahin mo pala talagang may pit yung faith mo kay God. Uunahin mo lang, susundin mo siya. He will provide. And in fact, Abraham said, this place, I will call this, the Lord will provide. Not only that, guys, an angel from heaven said, Abraham, because you have done this, because you have not withheld your son, I will surely bless you. I will surely bless your descendants. They will be as numerous as the suns in the shore. They will be as numerous as the stars in the sky. Di ba ganun yung pagpapala na gusto natin? Ako rin ganun yung gusto ng pagpapala ko. Gusto ko rin ako. Bakit magdedepend pa ako sa sarili ko? Kasi puro palpak naman ako eh. This past few years, sabi ko, sige Lord, uunahin kita. I will truly depend on you. At ikaw ang mag-provide. The Lord will provide. Yun yung pinarealize na niya sa akin, guys, in short, the Lord will provide. Taasan mo lang yung faith sa Kanya. Pangalawa, sa Luke 16:10, sabi dyan, whoever is trustworthy sa maliliit na bagay can also be trusted sa mga malalaking bagay. At kung sino man yung dishonest sa maliliit na bagay, is dishonest din sa malaking bagay. Pinoint out niya sa akin, guys. So, ikaw, April, gusto mong magka-business, gusto mong maging successful. Pero, how is your character? How is your attitude towards your work? How is your attitude towards others? Sa trabaho mo ba, hindi ka ba nalilit? Sa trabaho mo ba, hindi ka ba nag-petex-petex? Now, I'm not saying, guys, na ano ako sa trabaho ko. Normal lang dati, normal lang talaga yung effort ko sa trabaho. Kasi nga sabi ko, ano lang naman ako eh, magdedegosyo naman talaga ako. Hindi naman talaga ako magiging employee of the month, employee of the year. Hindi ko naman yan hinangad kasi gusto ko mag-excel ako sa business ko. Bakit ko pa ibibigay yung best ko? Ganun yung mindset ko dati, guys. Pero hindi yan, ano talaga ng iba. Sa akin lang yan, guys. So, chill lang sa trabaho, hindi masyadong pabigo, wala. Pero ngayon, sabi ni God, if you want to succeed in business, do well muna sa pagiging empleyado mo. How you treat your boss. Talagang ibigay mo yung best na pagrespeto mo sa mga katrabaho mo, sa boss mo. Tapos punta ka ng trabaho, guys, maaga. Yung hindi ka nalilit, hindi yung sakto lang na pagdating mo, 7 o'clock lang, guys. So another example, guys, is always be honest sa mga transactions, lalong-lalo na pagdating sa pera. Pag ako seryoso sa pag-follow kay God. So, parang okay, follow ko, tapos wala na naman. Follow, okay lang. Yung pa yun, sabi ko, yes Lord, gusto ko na i-entrust mo sa akin yung mga malalaking bagay. So, I will practice myself to be honest even in small things. So, napansin ko lang dati pag may napulot akong 20 pesos, yung mawawala sa akin is sobrang mas malaki pa sa 20 pesos. I don't know about you, pero yun yung napansin ko. Kaya ever kasi, pag meron kang dishonest sa transaction, para mo na rin kasing ninakawan yung future self mo ng pera. Pag ikaw naman ay nabigay sa ibang tao, guys, para ka na rin nag-ipon ng pera para sa future self mo. Para ka lang din nagtanim. Pagdating ng future, guys, pag ikaw naman yung nangangailangan, hindi mo alam kung saan galing itong mga pera. Bigla na lang may tulong na dumarating kasi nung mga nakarang taon sa buhay mo, tanim ka ng bigay naman, guys, yung pagnanakaw. Sabi ko nga kay God, gusto ko i-bless mo ako in terms financially. Sino ba naman ang ayaw i-bless financially? Pero sabi ni God, paano kita i-bless? Ninakawan mo ako. Isang verse yan, sabi sa Malakay 3:10. Oo, narinig mo na to na maraming beses itong verse na to. But guys, papunta na ako sa simbahan. And then, talagang natitirang pera ko na lang, guys, is 1,000 pesos. Tapos, yun yung dala-dala ko siya kasi plano ko, pagkatapos lang ng simba, ay mag-grocery ako, guys. Talagang yun na lang yung pera na natitira sa akin, guys. Papunta pala sa simbahan, sinasabi na ni God, do you trust me? Do you trust me? Do you believe in me? Sabi ko kay God, oo God, talaga, oo, talaga. Tapos nung nandun na sa simbahan, guys, nangyari ko sa akin, guys. Nung offering na, sabi ni God sa akin, i-offer mo yung pera na nandyan sa bulsa mo. Tapos, papalapit na yung lagayan nga ng pera sa seat ko, guys. Naiyak ako. Sabi ko, hindi, God. Kasi, ito na lang yung pera ko pambili ko ng grocery. Hindi pwede, Lord. Sabi ko sa kanya, i-offer mo nga. Sabi ko, hindi nga, Lord, kasi pambili ko na lang to ng grocery. Pero sabi niya, have faith in me, they believe in me. Kaya, sabi ko, kinuha ko yung pera. Sabi ko sa kanya, oh, Lord, alam mo yung puso ko. Kailangan ko tong pera na to. Pero, sige, susundin kita, Lord. Ikaw, bahala sa pagkain ko this week. Ikaw nang bahala sa lahat. So, true enough, guys, yung sahod ko dati talagang hindi siya mapag-abot hanggang next na sahuran. Pero thank God, ngayon, after ilang months, guys, mayroong nag-offer sa akin na much better na position, guys. Kaya naman,
guys, napatanong ako kay God. Lord, bakit hindi pa ako mayaman? Ano ko guys, na itong mga earthly things, earthly materials, is what will make me happy. Na pag magkaroon ako ng maraming pera, makapagbigay na ako ng maraming pera sa parents ko, sa family ko, masaya na kami. But God, in His faithfulness, He made me realize that I can find happiness even in small things. I can find joy in Him. I was looking for happiness from a wrong starting point. The starting point should be in God. God said in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all of these things shall be added unto you. Guys, idadagdag lang natin, pag-unahin natin si God. And guess what? The hard way. Guys, hindi pa naman ako ganun kayaman when it comes to earthly materials. But God has made me rich when it comes sa character and sa attitude ko. God has made me realize how to become a better person, how to become a good channel of blessing. And guys, after faithfully obeying God and following Him and giving back to what is for God, God has made me realize that sometimes He's a funny God. He is a God full of surprises. Kasi He has given me things that I need sa mga paraan, guys, that we didn't expect. And guys, if you are experiencing financial difficulties, why not apply Malakay's written in your life? Before mo igagastos yung gross income mo, guys, I suggest na magtabi ka muna ng pera para kay God. And trust me, kung tingin mo na nagsisinungaling ako, guys, at hindi talaga gumana sa buhay mo, guys, balikan mo ako sa page na to, balikan mo ako sa video na to, at sabihin mong nagsisinungaling ako. I pray, guys, that you will be successful sa anumang plano nyo sa buhay, lalo-lalo na sa finances. And I hope that you will like this video and share it to your friends. Thank you so much, guys, for watching this video. God bless you and bye-bye.